Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng unang Juan, Kabanata 3, talata 11 hanggang 24. Ulitin ko po, unang Juan, Kabanata 3, talata 11 hanggang 24. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa kanyang salita. Sa ganitong paraan natin malalaman na tayo ay nasa panig ng katotohanan at magiging panatag ang ating puso sa harapan niya. Tuwing hahatulan tayo nito, sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat. Mga minamahal, kung hindi tayo hinahatulan ng ating puso, mayroon tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos at tatanggapin natin ang anumang hilingin natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. At ito ang Kanyang utos, na sumampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan sa isa't isa, tulad ng ibinigay niyang utos sa atin. Sino mang tumutupad sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Ganito natin malalaman na siya'y nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay niya sa atin. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng Kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Thank you, Brother Lem. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Bagong buwan, October na po. At pag may bare months na, ay alam natin ang kasunod po niyan. Umawit na ba si Jose Marichan sa inyong mga cellphone at mga radyo? Praise God. Tayo po ay magsimula sa isang panalangin. Let's pray. Aming Diyos, kami po muli ay lumalapit sa inyo. Humihingi ng inyong tulong upang maintindihan namin ang inyong mga salita. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong salita at turuan upang ito ay maituro din namin sa iba. Maisapamuhay ang mga aral sa aming personal na mga buhay. And in the end, Lord, you are glorified and you are honored. In Jesus' name, amen. Ang title po ng ating mensahe ngayong araw na ito ay Panatag sa pagpapatawad niya. So meron pong peace, meron pong kapanatagan, may confidence tayo dahil sa Diyos. So sinabi po ni John sa mga previous po natin na mga pinag-aralan, ang mga taong patuloy sa paggawa ng kasalanan ay mga anak ng dyablo. Sana hindi po yan yung katabi ninyo. Pero hindi ho natin yan nalalaman. Ibig sabihin, kung gawain na talaga nila ang kasalanan, ibig sabihin po, sinasadya nila ng paulit-ulit yung mga maling gawain, paggawa ng kasalanan, hindi po sila galing sa Diyos dahil ang Diyos po ay banal. Binigyan din ng sumulat ni John, si Juan po, na yung mga lumilihis sa mga turo ni Kristo na ipinapahayag ng mga apostol nung time nila ay hindi din talaga sila sa Diyos. Pero yung mga naniniwala na si Jesus, ang Kristo, ang siyang Mesiyas, na siya ang Diyos, ang pinangakong tagapagligtas na mula sa Diyos, dahil kilala po nila din ang Diyos, sila po ay sumusunod sa kanyang mga utos. So tayo po ba ay sumusunod sa utos ng Diyos? Dahil ang mga tunay na mananampalataya ay ipinanganak muli. So sila po ay mula na sa Diyos. Hindi na po tayo mula sa mundong ito. Ibig sabihin, meron na pong bagong buhay. Ito po ay ipinagkaloob ni Kristo. Kaya po sa ating doktrina, ang tawag dito ay regeneration. O kaya born again. Yun po yung concept. Ipinanganak ng muli.
regeneration or pagbabago din, no? So, yung mga tunay na nananampalataya kay Kristo, hindi na po nila mahal yung makamundong mga gawain, yung sistema ng mundo dahil ito po ay related sa kasalanan. At hindi po sila kagaya ni Cain na puno ng galit kasi po yung galit ay parang pinapatay po natin yung ating kapwa sa ating puso, sa ating isipan. Kundi sa halip, ang totoo at tapat na mga mananampalataya ay umiibig sa gawa at sa katotohanan. So, ibig sabihin po, in deed and in truth. Yan po yung pinag-aralan natin last Sunday. At ito po ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagbibigayan, lalo na po sa oras ng pangangailangan. Yan po yung lesson natin last Sunday. At babalikan ulit natin po yan dahil karugtong po niya yung ating passage ngayong umaga sa 1 John, unang Juan, chapter 3, verses 19 to 24. Kung dadaanan po natin tong chapter 3 na to, matindi po talaga ang mga sinabi at sinulat ni John. Ito po yung ni-reveal sa kanya ng Diyos na isulat at sabihin. Dahil po ito ay direct to the point. No? Ibig sabihin, diretsahan. Walang patumpik-tumpik, walang paligoy-ligoy. Kung sino man ang mag-aaral ng mga salita, no, ng Diyos dito po sa sinulat ni Juan, posible na makakaramdam talaga siya ng pagkukondena. So talagang magigilty po pagka binasa natin to. Pero may paalala po si Juan na nakakaaliw. Nagbibigay po ng comfort. Ano po yon? Mas dakila ang Diyos kaysa sa pusong kinukondena tayo. So, simulan po natin sa panatag. Ito po yung subtitle. So, kahit nakakaramdam ng pagkukondena ang isang mananampalataya dahil sa kasalanan, alam pa rin niya ang katiyakan mula sa Diyos. Nakakaramdam po ba kayo or nakaka-experience kayo na kinukondena kayo ng inyong sarili? Kasi po, ganito po yon. Kung tayo po ay tunay na mananampalataya, nung naging anak po tayo ng Diyos, nung naging Kristiyano po tayo, hindi po na-erase yung past natin. No? Ibig sabihin, nandyan pa rin po yan sa ating mga isipan, sa ating memories. No? So halimbawa, siguro nung hindi pa tayo Kristiyano, meron kayong mga pinupuntahan na mga lugar, no, na may mga hindi ho maganda sa mga lugar po na yon. So pag madadaanan niyo yon, maaalala ninyo, ay nako, nung ako dati hindi pa Kristiyano, madalas ako dito sa club na to, sa lugar na ito. O kaya maaalala ninyo yung mga pagkakataon na kayo ay nagkasala. So, nung tayo po ay naging Kristiyano, etong mga kasalanan po natin na to, alam natin yung epekto niyan, wala na sa atin. Ano? Pero sa mga isip natin, sa memory natin, maaari na nandyan pa po siya. So kahit anong gawin natin minsan, pagkalimot o kaya pag-deny, minsan may mga oras, may mga panahon na babalik yan sa ating memory. So ano hong mangyayari? Maaari na tayo ay mag-guilty. Maaari na tayo ay kokondinahin natin yung ating puso. So ano hong mangyayari doon? Malulungkot tayo, no? At siguro madi-discourage tayo. So ito po, in-anticipate na to ni John dahil ni-reveal to ng Panginoon. No? Kasi wag tayo po ay naging Kristiyano, hindi po automatic na magiging perfect yung buhay natin. Kasi po, yung personality natin, no, yung ating experiences, yung paano ho tayo nahubog, yung culture, yung tradition, na pag-aralan natin, natutunan natin, lahat-lahat na po yan, dala-dala pa rin po natin yan ngayon na tayo ay Kristiyano na. So minsan po, dadating yung punto sa ating buhay na
yung mga puso po natin, kokondinahin tayo. So nagbigay ng paalala, nagbigay ng encouragement bilang pastol si John sa bawat isa na kung sakali dadaan tayo sa ganitong punto ng ating buhay, parang roller coaster, parang Ferris wheel, nandito tayo sa baba. No? Nandito tayo ngayon sa pababa na punto ng ating buhay kung saan we are being condemned by our conscience. Ano yung pwede nating gawin? Saan tayo kakapit? Ano yung pang-overcome natin? Ano yung pangsangga natin dito? Paano natin to matatanggal sa ating puso? Ito po yun. Kilala ng Diyos ang lahat ng tunay na sa Kanya dahil sila ay isinilang na muli mula sa Kanya. Babalik po tayo dun sa identity natin. Sino ba tayo ngayon? Paulit-ulit pong ipinagtibay ng apostol mula pa sa simula ng sulat kapag ang mananampalataya ay nagkasala, kasi maaring dahil kinokondem tayo ulit, dahil nagkamali na naman tayo, nagsinungaling na naman tayo, nangdaya na naman tayo, gumawa na naman tayo ng kasalanan, maaari daw po siyang mangumpisal, mag-confess sa Panginoon. At ano po yung promise ng Panginoon? Patatawarin at lilinisin siya ng Panginoon. So, ibig sabihin po niyan, nung tayo ay naging Kristiyano, nung tayo ay naging anak ng Diyos, hindi po ibig sabihin na hindi na tayo magkakasala. Magkakasala pa din po tayo. Pero pag nagkasala po tayo at yung ating konsensya, grabe po ang pag-condemn sa atin, ito po yung assurance. No? Ito po yung tinatawag na kapanatagan. Kaya po, meron tayong assurance mula sa Panginoon sa pamamagitan ni Juan na pwede po natin tandaan o kaya balikan or i-reflect. Makita po natin yung nasa halos kalagitnaan na po tayo ng ating series sa 1 John. So sana by now, nakita na natin yung estilo ng pagsusulat ni John. Si Apostle Paul po kasi, si Pablo, ang estilo po niya, very strong po yung kanyang doctrine. Sunod-sunod, bag, ganun po. Linear, pantay-pantay. Ito naman po si John, paulit-ulit. Paulit-ulit. Truth, no? Yung katotohanan, pag-ibig, no? Yung abiding, knowing, believing. Paulit-ulit po yan. So sa kanya, ang atake po niya ay reflection. No? I-reflect. Tingnan natin itong mga to at iparallel, ipagtapat natin. Anak ng Diyos, anak ng dyablo, kasalanan, kabutihan, kamunduhan, kalangitan. So, ibig sabihin po, may contrast, may parallel. Ganun yung estilo ni Juan. No? At tingnan po natin yung 1 John chapter 3, verses 19 to 20. Sabi po dyan, sa ganitong paraan, ano tong paraan na to? No, sa English po kasi sabi doon, by this. No, by this. Sa pamamagitan nito, sa ganitong paraan. Mahilig po si John, pansinin po ninyo, pag-aralan ninyo, balikan po ninyo, mahilig po siyang gumamit ng ganitong words, by this. No? By this we know, by this we know, by this we know, sa ganitong paraan. So pag sinasabi po yan ni John, by this we know, or ganitong paraan, tatlo po ang pwedeng ibig niyang sabihin. No? Number 1, tingnan nyo yung verse before this. Babalikan natin. Kasi sa ganitong paraan, ano yung ganitong paraan? Titingnan natin yung sumunod yung before, no, na verse. So kung 19 to, titingnan natin yung verse 18. Parang ganon. O yung mga verses before that. Pwede din po na forward. No? Tingnan naman natin yung susunod. So kung 19 yan, tingnan natin yung 20, 21, 22. Okay? Minsan po, tingnan ninyo parehas. Okay? Tingnan ninyo yung verse before that, tingnan natin yung verse pagkatapos niyan. So sabi dito, sa ganitong paraan, natin malalaman na tayo ay nasa panig ng katotohanan. So paano natin malalaman na tayo ay nasa panig ng katotohanan? Pag sinabi pong katotohanan, tayo po ay nasa Diyos.
tayo po ay na kay Kristo. Ano hong sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Juan? I am the way, the truth, and the life. So, Kristo po yun. So, ibig sabihin, tayo ay may relasyon kay Kristo. So, kung tayo ay may relasyon kay Kristo, nasa panig tayo ng katotohanan, kasi ang opposite niyan is, anong opposite ng katotohanan? Yung hindi totoo. Kasinungalingan o kasalanan. Okay? Sa ganitong paraan natin malalaman. Ano yung sinasabi niya ganitong paraan? Yan, babalik tayo sa sinabi niya sa verse 18. Sabi niya po sa verse 18, ito po yung lesson natin last Sunday, mga munting anak, huwag tayong magmahal sa salita o sa dila. So ang pinag-uusapan po niya, immediate context po niya ay pag-ibig, pagmamahal. Hindi daw sa salita, parallel, contrast, o sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. In deed and in truth. So paano po yun? Ano po yung idea nun? Ano po yung picture nung in deed and in truth? Ibig sabihin po, in deed sa gawa. Kaya nga last Sunday, isa ho sa binigyan natin ng diin, is yung pagtulong sa kapwa. Lalo na pag may pangangailangan yung kapwa na yun. Kaya nga, ang best na application yan is through the growth groups. Kasi through the growth groups, mai-express po natin yun. Magagawa natin yun to serve one another and to give. No, magbigay ng something na kailangan ng kapatid natin na yun. Ano pong siguro hindi madali or simple, no, is yung panalangin. Yung maipanalangin natin siya sa growth group, no? Or sa simbahan, sa church. So that is one way to express yung love na hindi lang salita. No, hindi naman po masama na magsabi na mahal kita, no, I love you. Hindi naman po masama 'yon. Kaya lang pag puro salita lang, wala naman gawa, baka fake 'yun. Baka hindi po 'yun totoo. No, kasi ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa gawa at sa katotohanan. No, ibig sabihin yung katotohanan doon, yung truth po doon, ay naaayon sa salita naman ng Diyos. Kasi po, pag sinabi nating truth, ibig sabihin, perfect yun. No, absolute po yun. So saan yun? Saan natin makikita yun? Hindi po natin yung makikita sa kung anong libro lang, o kung sino lang, anong sinulat lang ng kung sinong tao, manggagaling po yun sa Diyos. Yun po yung salita niya. Yun po yung truth. Yun po yung katotohanan. So anong sinasabi ng salita ng Diyos pagdating sa pag-ibig? No, diyan po papasok yung love is what? Love is kind. Love is patient. No? So, diyan na ngayon natin makikita na at ang pag-ibig ko pala ay nakaayon, nakabatay sa katotohanan. Indeed, sa gawa, nagmamahal tayo sa gawa at nagmamahal tayo ayon sa salita ng Diyos. At diyan daw sa ganyang paraan natin malalaman na tayo ay nasa panig ng katotohanan. So, re-reflect natin po yan ngayon. Nasa panig ba tayo ng katotohanan? Ibig sabihin, nagmamahal po ba tayo ng kapwa natin indeed sa gawa? So, wag daw tayong maging closed door. Wag daw natin pagsarahan ng pintuan yung mga kapatid natin na nangangailangan. Kung wala tayong maibigay, pwede naman sabihin natin, no, in truth, ay, pasensya na Brad, pasensya na sis, wala din akong maibibigay sa iyo ngayon. Pero may isang bagay akong magagawa para sa iyo. Ano 'yon? Ipapanalangin kita. Di ba? So, ang panalangin po, wag natin maliitin po 'yon. Dahil ang panalangin po na naaayon sa kagustuhan ng Diyos ay matutupad. Maisa sa katuparan po 'yon. So pag nangyari po yun, ma-affirm ka, ay Lord, salamat, ito talaga yung nais mo. So anong mangyayari? Mabibless tayo.
Kasi na-experience natin, nakita natin. Versus yung hindi ka nanalangin, so wala kang kaalam-alam, wala kang kamuwang-muwang na sinagot na pala, tinugon na pala ng Diyos yung pangangailangan niya. Yun po yung kagandahan ng panalangin. So ano hong mangyayari? Magiging panatag ang ating puso sa harapan niya. So magkakaroon po tayo ng kabanatagan sa ating puso. At saka saan pa? Sa harapan niya. Ibig sabihin sa presensya ng Diyos. Kasi nga nasa side tayo ng Diyos. Ngayon, sabi niya sa verse 20, tuwing hahatulan kayo nito. Ibig sabihin, tuwing hahatulan tayo ng ating mga puso, sasabihin ng puso natin, sa sarili natin, ikaw talaga, napaka walang hiya mo. No? O kaya napaka walang silbi mong tao. Napaka rupok mo. Napaka makasalanan mo. Yan na yung pinakamatindi, no? Tuwing hahatulan tayo nito, ito po yung condemnation. No? Ito po yung paghahatol sa atin ng ating mga sarili dahil nga po sa ating past. So babalik po tayo dyan. Alam yan ng Diyos at alam yan ni Juan. Kaya po niya to sinulat to encourage the believers. Ano hong comfort? Ano hong pwede nating panghawakan? Ano yung parallel? Ano po yung contrast? Yung puso natin, hahatulan tayo. Tuwing hahatulan tayo nito, eto naman yung truth. Sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating puso at nalalaman niya ang lahat. Parang bitin, no? Parang to be continued. Yes, tutuloy po natin maya-maya. Pero anong ibig sabihin niya dito? Sigurado po, sapagkat ang Diyos ay higit na dakila. Naku, sana mapapaimin tayo dito. Kasi grabe po ito na assurance. No, mula po sa Panginoon na ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating puso. God, sa English po, God is greater than our heart. Hindi ho ba nakakabigay ng comfort yun? So ano hong gustong sabihin dito ni John, ng Diyos sa pamamagitan ni John? Ang Diyos ay dakila at nalalaman niya ang lahat. Ay nako, pag ito po talagang pinagbulay-bulayan natin, napakagandang theology po ito. Ito po, pag sabi pong theology, it's about who God is. Theo means God, logy meaning study. So pag kilala natin ang Diyos na siya ay higit na dakila kaysa sa ating self-condemning heart at siya ay omniscient. Alam niya ang lahat. Nalalaman niya ang past, ang present, at saka ang iyong future. No, bigyan ko ng emphasis yung future. Alam po ng Diyos kung anong mangyayari sa atin pag tayo ay mamamatay na. Sana po, alam din natin na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kapiling niya. Alam po niya ang lahat. So kung meron tayong ganyang Diyos, kanino pa tayo pupunta? Kasi kung sa sarili natin, pupunta tayo sa sarili natin, anong gagawin natin? Magiging emotional lang tayo. So ang sinasabi ni John, tingnan mo ang Diyos. Magtiwala ka sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating puso. Ano pa? At nalalaman niya ang lahat. No, ibig sabihin po niyan, ang Diyos, yung kanyang awa, yung kanyang pagpapatawad, yung kanyang grace, yung kanyang pag-ibig ay mas higit pa sa mga puso natin. Obviously, because siya ang lumika ng ating mga puso. At alam niya po ang lahat. So ano po itong assurance na to?
ang assurance po natin, hindi po nanggagaling sa isip natin. Nakukumbinsihin natin yung sarili natin, hindi, okay ka lang, wala kang problema, ayos ka lang. Hindi po yun doon nanggagaling. Saan po yun nanggagaling? Nanggagaling po yun sa Diyos, sa nature ni God, na siya po ay dakila at siya po ay omniscient. Alam niya po ang lahat. So, ang tinatayuan po, ang pundasyon ng ating assurance na tayo ay anak ng Diyos, ay ang salita mismo ng Diyos. Yun po yung truth. So, naka-anchor tayo sa salita ng Diyos. So, kung dadaan po tayo sa ganitong pagsubok sa ating buhay na kinokondem tayo ng ating puso, wala akong kwentang tao, napakasama ko, napakapangit ko, ng ugali ko. Sabi po ni Juan, sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating puso, nalalaman niya ang lahat. At kung ito po ay dahil sa kasalanan, kasi nagkasala talaga tayo, ano hong sabi sa 1 John 1:9, kung ipinahayag natin, confess, inihayag natin sa Diyos, we brought it to Him, sa liwanag, ang ating mga kasalanan, ano daw po, siya ay tapat. Ito na naman po yung pagkakilala natin sa Diyos, siya ay tapat at makatarungan na magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa atin mula sa lahat, take note, sa lahat ng kasamaan. So, kapag daw ang mananampalataya, nagmamahal po siya sa gawa at saka sa katotohanan, siya mismo malalaman niya, ay, kabilang pala ako sa katotohanan. Bakit? Dahil nakinig sila sa katotohanan at sumunod sila sa utos ni Kristo. Pero kung sakali, ang isang tao, tayo, ako, tayong lahat, nagkasala. Nag-commit tayo ng kasalanan. At mararamdaman natin yung grabing konsensya, yung grabing kondemnasyon. Ano daw po? Maari tayong lumapit kay Kristo. Sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating puso at nalalaman niya ang lahat. Yan po ang assurance. Yan po ang tinatawag na kapanatagan. Saan nanggagaling yung assurance? Sa salita ng Diyos at sa nature ng Panginoon. Ikalawang punto po is yung katiyakan naman. So kung base sa lahat ng sinabi ng apostol ay hindi nakakaramdam ng pagkakakondena, ay praise God. Kung hindi ka naman nakakaramdam ng pagkondena ng inyong puso, praise God. Ibig sabihin po niyan, may katiyakan ng pagiging matuwid. So nandun yung confidence. So nasaan po kayo ngayon? Nandun ba kayo sa inuusig kayo ng inyong konsensya, ng inyong puso? Pag sinabi kasing puso, yan ho yung sentro, yung core, yung inner self natin, yan yung conscience, yun yung tinatawag na inner self or awareness. So kung hindi naman tayo inuusig, hindi naman tayo kinokondena, praise God. Ibig sabihin niyan, may katiyakan tayo. So ang kumpiyansang ito ay nanggagaling saan? Sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, di ba? Parang, ay wala akong takot kasi ginawa ko yung dapat gawin. Hindi ako magigilty kasi alam ko na yung ginawa ko tama. At dahil dito, hindi lang po yun mangyayari, magkakaroon ng obedience sa ating puso. Meron ding pong answered prayer. Natatanggap ang mga ipinapanalangin. So anong gustong sabihin po dito? Kung yung ating daw puso ay maayos, walang condemnation, anong ibig sabihin yan? We are free to go to the Lord in prayer.
Nakukuha po ninyo yun? At if we are free to come to the Lord in prayer, dahil tayo ay nasa katotohanan, nakaangkla yung ating buhay sa salita ng Diyos, yung pinapanalangin po natin ay naaayon sa kagustuhan ng Diyos. At kung naaayon sa kagustuhan ng Diyos, sigurado po na yan ang katugunan. Merong sagot ang Diyos sa atin. Kaya po konektado sa fellowship sa Panginoon yung ating mga puso. At dyan po natin malalaman kung tayo nga ay anak ng Diyos. Verse 21, sabi po, mga minamahal, beloved, paborito po niya yan na pagtawag sa mga believers. Kung hindi tayo hinahatulan ng ating puso, wow, praise God. Kung nandito po kayo ngayon, hindi kayo hinahatulan ng inyong puso, ibig sabihin, clear yung conscience natin, mayroon tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Oo. So meron po ba kayo ngayong confidence sa harapan ng Diyos? Amen. Praise God po. Verse 22, at tatanggapin natin ang anumang hilingin natin sa Kanya. Oh no. Nako, ingat po tayo sa portion na to kasi baka po ma-misinterpret natin. Sa English po, and whatever we ask, we receive from Him. Gagamitin po ito, titwist po ito no, ng mga maling teacher, mga false teachers. Kahit ano palang hilingin ko sa Diyos, we will receive. Tatanggapin ko. Ano man sabi doon, no, balikan ko. At tatanggapin natin ang anumang hilingin natin sa Kanya. Ingat po tayo. Kasi hindi po doon nagtapos yung sentence. Whatever I ask, I will receive. Hingi ako ng kotse, hingi ako ng bahay, hingi ako ng bagong asawa. Hingi ako ng kagamitan, ng success, ng business, whatever, tatanggapin ko pala. Nako, ingat po tayo. Kasi ang context po nito, kung tayo ay nasa Diyos. Bakit po? Kasi kung nasa Diyos tayo, alam natin kung ano yung ipapanalangin natin. Ibig sabihin po nun, ang pinapanalangin po natin ay hindi yung mga selfish desires natin. Hindi po yun yung mga pansarili na kagustuhan natin. Dahil alam po natin yung gusto ng Diyos, yun yung mga ipapanalangin natin. For example, meron po kayong sakit o meron kayong kakilala na may sakit. Alam ko ang Diyos gusto niyang gumaling to kasi ayaw niya maghirap yung mga tao Ayaw niya akong maghirap, gusto niya akong pagalingin. Bakit? Kasi meron akong kailangan gawin. Meron akong purpose. So kung yun yung prayer natin, Lord, alam ko, naniniwala ako na may purpose kayo sa akin, kaso hindi ko ito magagawa kung may sakit po ako. I'm sure papagalingin po tayo ng Diyos. So ibig sabihin po niyan, kung tayo ay nasa Diyos, alam natin yung gusto ng Diyos, may relasyon tayo sa Kanya, ang ipapanalangin po natin ay yung mga gusto, nais ng Diyos. So anong ibig sabihin ho nito? It does not mean that we can get what we want. Ibig sabihin, hindi po, kung anong gusto natin, parang genie na si God. Parang genie. Alam niyo yung genie? Mag-wish ka lang. Bibigay ko sa'yo kahit anong gusto mo. Ang wish ko, sana marami pa akong wish. Magandang wish yun, di ba? Unlimited wish. Para tuloy-tuloy yun lang yung pag-wish mo. Hindi po. Ang ibig sabihin po niyan, we get what is truly best according to God's will. So ibig sabihin, yung sagot sa ating panalangin na tatanggapin natin, it could be a yes, dahil yun ang will ng Lord. It could be a no, dahil yun ang will ng Lord. Or it could be, teka lang, wait ka muna. Dahil yun ang will ng Lord. At kung tayo ay nasa Diyos talaga, kung ano man yung tugon ng Diyos, nagdadasal tayo, Lord, pagalingin mo po ako, Lord. Hindi
ka pinagaling ng Lord. Okay, Lord, pagalingin mo yung kaibigan ko. Hindi siya pinagaling. Ano nangyari? Lalo pa siya nagkasakit. So, paano ngayon yun? Hindi naaayon sa kagustuhan mo. Brothers and sisters, ang panalangin po, hindi ho naaayon sa kagustuhan natin. Naaayon po yun sa kagustuhan ng Diyos. So, ang sabi ng Lord, hindi ko yan pagagalingin. I will take his or her life. Okay, masakit yan, Lord, sa akin. Masakit yan, alam ko, hindi ko yan i-deny at magmumorn ako, mag-grieve ako. Pero, deep in my heart, dahil alam ko, kilala kita, na kayo ang Diyos na nakakaalam ng lahat. At kayo ay sovereign. May control kayo sa lahat ng bagay. Hindi ako magre-rebelde. Ako ay magsasubmit sa inyong katugunan sa aking panalangin. So anong magkakaroon sa atin? Magkakaroon tayo ng kumpiyansa. Magkakaroon tayo ng confidence. At tatanggapin natin ang anumang hilingin natin sa Kanya sapagkat, because tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So, anong ibig sabihin yan? Pinaalalahanan po sila, yung mga original na recipients ng sulat na to ni John, sa turo ni Kristo na sa mga nananatili sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Kapag sila'y humiling, tatanggap sila. At isa sa mga dahilan ay humihiling sila ayon sa Kanyang salita. Sa madaling salita po, ayon sa Kanyang kalooban. No, sa kabilang banda, yung mga lumilihis sa Kanyang salita ay maaring humingi ng mga bagay na mali. Dahil po, wala silang relasyon at pagkakilala sa Diyos. So, to paraphrase, in other words po, if we are walking closely with God, ibig sabihin tayo po ay may relasyon sa Diyos, we are obeying His word. Tayo po ay sumusunod sa utos niya. Sabi po dyan, no, sumusunod sa utos. Tumutupad sa Kanyang mga utos. At kilala natin ang Diyos. No, yung kagustuhan ng Diyos, yun din po yung kagustuhan natin. Meaning, our prayers will reflect His will. Kumusta po ang ating mga panalangin? Ano po ba ang ating mga pinapanalangin? Palagi lang po ba pabor sa atin? Lord, give me this. Lord, give me that. Tapos may promise pa. If you give me this, I will do this. Pag ginawa niyo to, pag binigay niyo to, ito pong gagawin ko. Ano yon? Pag pinanalo niyo po ako sa loto, ito pong gagawin ko. Pero yun ba ang will ng Lord? Yan ba ang will ng Lord sa atin? Parallel po niyan, John 15:7, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay nananatili sa inyo, ibig sabihin may fellowship, may relationship, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ibig sabihin po niyan, kung tayo ay may relasyon sa Diyos, yung hihilingin natin sa Kanya, naaayon sa Kanyang kagustuhan. At pag naaayon sa kagustuhan ng Diyos, I'm sure ipagkakaloob yan ng Diyos sa atin. At ang kahuling-hulihang pong punto, ito po yung magsisil, ito yung selyo dun sa assurance na ipinagkaloob, yung katiyakan na meron tayo. Ito po ay dahil sa banal na Espiritu. Hindi po dahil to sa emotion natin, sa talino natin, sa kung ano man ang alam natin, nagawa natin, ito po ay gawain ng banal na Espiritu. Ipinaliwanag ng sumulat ang utos. Ano daw yung utos? Ito ay ang maniwala sa Kanyang pangalan, believe, at magmahalan sa isa't isa. Love.
Anong connection ng believe, magtiwala sa pagmamahalan sa bawat isa? Kung tayo po ay naniniwala sa Diyos, tayo po ay naka-anchor sa salita ng Diyos, tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos, ano po yung utos ng Diyos? Magmahalan kayo. Then tayo ay sumusunod sa Diyos at nakikita sa ating mga buhay ang pag-ibig sa gawa at sa katotohanan. Verse 23, at ito ang kanyang utos na sumampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Meron po yung tinatawag na saving faith. Ito po yung nagligtas sa atin. Yung pagtiwala kay Kristo na siyang biyaya lang din ng Panginoon sa atin. That's the saving faith. At meron din po yung continuous faith in the Lord. Bakit? Kasi meron tayong relasyon sa Kanya. Yun po yung punto dito, yung continual faith. Kasi ang kausap niya po dito, mga ligtas na. Sumampalataya na sila kay Kristo. Nagsisi na sila sa kanilang kasalanan and therefore, anak na sila ng Diyos. Kaso hindi po doon magtatapos yung faith na yun. Tuloy-tuloy po yun. Every day po yun. Every moment. Paggising natin, nandun si Lord. Pagtulog natin, nandun si Lord. Sa kalagitnaan yung mga ginagawa natin, nandun pa din si Lord. So kahit anong mangyari sa buhay natin, anumang bagyo, earthquake, sakuna, o anumang mga problems ang pagdaanan natin, dahil nandun si Lord, we will know. Maiintindihan natin, malalaman natin yan. Ano daw po? Isang bunga nung faith na yun ay ang pag-ibig sa isa't isa. Tulad ng ibinigay niyang utos sa atin. So, ibig sabihin, inutos sa kanila, una, at tinuro din nila apostolic teachings. So, ibig sabihin, kung ano yung sinabi ni Jesus sa kanila, yun din ang tinuturo nila. Kaya, anong ituturo natin? Di kung anong tinuro din ng Diyos sa mga apostles sa kanilang salita na dinocument na nila. Verse 24, sino mang tumutupad sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Mutual abiding, mutual relationship. So, hindi one-sided. Ganito natin malalaman, personal, malalaman nyo po to, promise, alam nyo po ito sa inyong mga puso, sa inyong mga isip, sa inyong mga spirit. Ganito natin malalaman na siya'y nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay niya sa atin. So masasabi po natin na ang banal na Espiritu ang umaakay, naggagay, tumutulong sa mananampalataya para maniwala kay Kristo at magmahalan sa isa't isa. Kasi po, pag wala ang banal na Espiritu sa atin, wala tayong faith sa Lord at wala tayong pag-ibig sa bawat isa. Anong ibig sabihin? Hindi tayo anak ng Diyos. Ano pang ibig sabihin nun? Anak tayo ng dyablo. Kasi ang tunay na anak ng Diyos, nasa Kanya ang banal na Espiritu. At pag nasa atin ang banal na Espiritu, tayo ay may tiwala sa Diyos, tayo ay sumusunod sa Kanya kasi may tiwala tayo sa Diyos at tayo ay umiibig, sinasagawa natin yung utos ng Diyos, we obey and we love. Ang lahat ng ito ay posible dahil sa gawa ng banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ay Diyos. At ang Diyos nasa atin. Ganito natin malalaman na siya'y nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay niya sa atin. Ang Diyos ang nagbigay ng banal na Espiritu upang tayo ay
bigyan ng lakas, ng power, ng inner strength na magtiwala sa Diyos everyday, ma-endure yung mga problems natin, manalangin, lumapit sa Kanya, pag nagkasala, mag-confess. Banal na Espiritu yan at work. At i-express yung pag-ibig, yung forgiveness, yung pagmamahal sa iba. Bakit? Dahil naranasan natin yun personally sa atin. So kung nandito po kayo ngayon, nakikinig kayo ngayon dito, at meron kayong pinagdadaanan kung saan kinokondem ka ng puso mo, guilty ka, bakit may hindi ka siguro nagawa? O may pagkukulang ka siguro? Or may nagawa kang kasalanan? Anong sabi ng Lord? Mas dakila pa siya sa iyong puso. Alam niya ang lahat. Lumapit ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya, confess mo yan sa Lord, at anong gagawin ng Lord? Patatawarin ka niya at lilinisin at babaguhin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang namumuhay sa bawat isa. Nananampalataya sa Diyos. So magbulay-bulay po tayo. At kung tayo naman ay wala akong problema, okay ako, masaya ako, wala akong guilt, maayos ang buhay ko, praise God. Because that also comes from the Holy Spirit. Kaya lang, sabi ko nga po, hindi ka perfect. Dadating ka sa punto ng inyong roller coaster ride o ng Ferris wheel, nabababa ka. Anong sabi ni Lord sa pamamagitan ni John? Pag nandun ka sa punto na yon, kung ano man dahilan, bakit ka nandun, kinondem ka ng puso mo, na guilty ka for whatever reason, masigit dyan ang Diyos. Ang title po ng ating tula ay kumpiyansa. Na kanino at nasaan ang ating kumpiyansa? Kung ang puso natin ay may sala, baka parang sala to sa bahay natin, ano? May sala. Kung ang puso natin ay may sala o pagkakasala, ibig sabihin may kasalanan, tungo tayo sa salita niya. Oh. No, kasi pag sa emotion now natin, tawagin ang kanyang ngalan na sa anak ng Diyos ang kaligtasan. No, kaligtasan po ito hindi sa kapahamakan sa impyerno, kundi kaligtasan dun po sa kung ano man yung napasok natin o ano man yung pagkakamali natin. Ama at anak, iisa ang diwa, kaya't sa kanila tayo'y nagtitiwala. Banal na Espiritu isinugo niya upang tayo'y akayin sa pagsisisi nga. Aminin ang kasalanan, buong puso't loob, kapatawaran niya'y sa atin ay lubos. Kundi tayo nagmahalan, magbago at gawan ng paraan. Bakit hindi tayo magbago? Tama na ang tago ng tago. Kung taglay natin ang kanyang pangalan, mamumuhay tayo ayon sa kasulatan. Manatili tayo sa kanyang salita. Talikuran ang kasalanan ng kusa. Ito ang kalaban ng Diyos Ama na tayo'y sumunod buong puso't gawa. Magsisi at umamin sa mga kasalanan natin. Tapat siya, tayo ay patatawarin. Si Kristo lamang ang kumpiyansa natin. Tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa inyong kadakilaan at sa inyong kapangyarihan. You are great indeed, O Lord. Greater than anything, the greatest, most supreme, over all. Dahil kayo ang Diyos. Masigit po kayo sa aming mga puso na makamundo, na makasalanan, at minsan self-condemning. Inuusig ang aming mga
konsensya. At dahil dito, Lord, natatakot kami, napapalayo kami sa iyo, tumatalikod kami sa iyo. Maaring dahan-dahan ang aming paglayo sa iyo o biglaan. Hindi na po kami lalapit sa iyo because of the guilt. Dahil ang tingin namin sa sarili namin ay marumi, kami ay pangit, kami ay makasalanan. Ngunit, sabi niyo rin po sa inyong salita na kung kami ay nagkasala, kami ay palaging pwedeng lumapit sa inyo, humingi ng tawad. At we acknowledge, Lord, that we cannot do this on our own. Dahil kayo din lamang ang tumatawag sa amin upang magsisi at humingi ng tawad sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At kung tunay nga, Lord, na kami ay anak ninyo at nasa amin kayo, nasa aming puso at isipan namin kayo, banal na Espiritu, sigurado po kami na ganito ang aming gagawin. Maraming salamat, Lord, sa paalala mula kay Juan sa amin, sa panahon namin ngayon, na kung kami ay daranas ng self-condemnation, guilt, shame, o pagsisisi sa aming mga ginawa, masigit po kayo dito. Ang iyo pong kapatawaran, ang inyo pong pag-ibig, ang inyo pong grace and mercy, they're new every morning. They're greater than this. At lagi po kaming makakaasa na kami ay inyong papatawarin, lilinisin, babaguhin, at ilalayo na po, Panginoon, sa mga ganitong pagkakataon. Ngunit kung kami naman, Lord, ay okay ang aming pakiramdam, maraming salamat. Purihin po kayo. Dahil ito po yung aming kumpiyansa na kami ay anak ninyo. At dahil kami ay anak ninyo, kami ay nagtitiwala sa inyo, at kami ay sumusunod sa inyong mga salita, at kami umiibig, nagmamahal kami sa gawa at sa katotohanan. At nakikita po yan sa aming mga buhay. Kaya nga po, ang dalangin namin, Banal na Espiritu, patuloy po kayong mangusap, patuloy po kayong gumawa, patuloy niyo po kaming baguhin ayon sa inyong salita na maging kawangis at kagaya ni Jesucristo. Na siyang example po namin ng unconditional at sacrificial love, kung saan inalay niya ang kanyang buhay sa krus upang ang sino mang magtiwala sa kanya ay magkaroon ng bagong buhay, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maari, Lord, hindi namin pa ito ma-imagine talaga sa oras na to, pero darating ang punto sa aming buhay kung saan alam namin o mararamdaman namin na malapit nang matapos ito. Dalangin ko po na maalala namin that you are greater even sa kamatayan. Dahil ito po ay tinalo ninyo. Kayo ay nabuhay mula sa kamatayan dahil wala kayong kasalanan. At kami po, dahil kami ay pinatawad nyo din sa aming mga kasalanan, alam namin na mabubuhay din po kami ng walang hanggan. Hindi dahil sa aming mga kabutihan, hindi po sa aming mga nagawa, sa aming mga buhay, sa estado po namin, kundi dahil lamang sa inyong ginawa, kung saan kami nagtitiwala ng lubos. Kaya po meron kaming assurance, meron po kaming kapanatagan ng loob, meron kaming confidence, hindi po dahil sa aming sariling lakas, kundi dahil po sa katotohanan ng inyong pangako, ng inyong salita. Kaya po ang dalangin namin na ang inyong ebanghelyo, ang good news ay patuloy na maproklama
hanggang bawat tribo, bawat tongues ay magtiwala sa inyo at mag-confess, sabihin, i-declare that Jesus is Lord. That you are Lord over all. You are our Savior. And that you are God. Marami pong salamat. At sa aming paglabas sa lugar na to, tinatanggap po namin ang inyong pagpapala. At sa pagtanggap po namin ng pagpapalang ito ay aming isi-share, ibabahagi sa iba din. Dahil kami ay daluyan lamang ng inyong pagpapala. At sa pamamagitan, Lord, ng experience na kami ay pinagdaluyan ng pagpapalang yan, lalong tatatag ang aming relasyon sa inyo at sa bawat isa. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. God bless us all po. See you next Sunday.